dumaan sa tamang proseso. Yun ang hindi maganda. Kaya nga dapat respetuhin yung proseso bilang sa atin sa Ligang Batangas. May kinukuyog yata ng vlogger. Baka vlogger yata? Kabataan party list. Kabataan party list. Kaya mga kabuhayan, habang i-interview natin si Kong Mike, may kinukuyog sa kabataan party list member yata. Actually, Bakit kasi pumasok dito? Mainit talaga yung damdamin ng mga tao dito. Oo, Kasi, dapat. siyempre, nung kalalig na punto ka, nakalila, pinipilit ang po ni Senator Pato. Kaya nga ako gusto nagsabi, kausap po namin si Senator Pato ng isang gabi, at siya mismo yung nagsasabi na yung kapulisan na nandito, pati yung mga marines na nakapantay dito, talaga namang tumutulong sa kanila na maproteksyonan, no? Hindi naman dahil personal, kundi maproteksyonan yung institusyon ng Senado at siyempre yung ating demokratikong pamamaraan. Pagdating dun sa sinasabing warrant of arrest, malinaw naman ang inihingi. Dumaan man lang sa ating lokal na korte. Diba, nakalagay po yan sa ating saligang batas na karapatan po natin proteksyonan o yung ating saligang batas sinasabi yung life, liberty, and property, no? And that there should be due process of law. At yun naman yung due process na kahit na may warrant kahit saan, idali natin sa lokal na korte, i-apply natin yan, tapos titingnan yan, i-issue yung approval ng warrant of arrest. No? Katulad naman din sa atin, kung naalala nyo si Kong Arnie Tevez, di ba, nung kinukuha natin siya, dumaan tayo sa Istimol, pinakita natin yung kaso, nagkaroon ng local approval doon, dumaan sa proseso, tapos nirelease nila. At nagkaroon ng repatriation dito si Congressman Arnie Tevez. So, ganyan yung proseso talaga ng batas. Respetuhin po natin yan, dahil yan yung gumagabay sa atin At higit sa lahat, dapat sana wag kitilin yung mga nagsasalita. Bakit to? Anong diferensya ng diktadurya at saka demokratikong o demokrasya? Ang diktatorya naman, isa lang ang ginagawa bawal ka magsalita, bawal ka maghayag. No? At yun ang ginagawa ngayon. Lahat ng nakikita nilang kalaban, lahat ng nakikita lang nakakasagabal sa gusto nila, yun ang ginigipit. At yun ang ating tinututulan. Ayaw natin ng diktatura, nasa demokrasya tayo, respetuhin natin ang boses ng bawat isang Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Congressman Mike. BMR channel po ako. Oo, BMR, maraming salamat, mabuhay po kayo. Ayan, thank you po. Masok kami kaya, muntik na kami makuryente. Revolusyon! Walang sumusunod ang mga puta. Walang bayag, pero pag nag-speech, revolusyon ang putang ina. Pero pag laban, aksyon, walang sumusunod. Ibig sabihin, matapang lang sa bunganga. No? Dapat sa leader, nangunguna sa laban at sa hirap, hindi sa sarap. Wow! Sinabi ko rin kayo sa mga medyang bayaran, kasi yung tarantadong media doon, sabi niya, ayan, isang ano yan. Tama ba yung nagawin ng media kung magbalita ng fake news dyan? Mga gago tong GMA pati EBS na to Mga puro inutil Ha? Ang sabi namin, papayag kami na arestuin si Bato basta dito litisin sa ating bansa. Ito ay Republika ng Pilipinas, hindi Republika ng Netherlands, gago. Meron tayong sariling batas na umiiral sa ating bansa. Nandyan ang Supreme Court na dapat humusga kung ang Pilipino ay nagkasala o hindi. Hindi ang Netherlands at ang gagong ICC. Diba? Kantina si Kuya Park. Pero dahil gago ang administrasyon, pinipilit nila na ang mga Duterte at ang Duterte supporter kasuhan at itapon sa dahig para wala silang makalaban sa eleksyon. Wawa, siya lang. Grabe. Salamat po, ingat po kayo. Doon tayo. Ang galing niya talaga. Pupunta po kayo sa harapan po sa ACU. Dito, bakit yung mga ano niyo? Oh, mga media niyo. Padaanin nyo na. Oo. Oy, padaanan niyo na. Kaibigan ito ng ano. Wala ba siyang karapatan? Wala siyang karapatan? Ha? Congressman ito eh. Binuto ng taong bayan.
ganito eh. Check ko lang po. Padaanan nyo na, sir. Huwag kayo maganti. Eh, si President Marcos, pinapapunta niyo yung mga senators para mag-change yung Senate leadership. Totoo ba yun? Pwede? Po, sasagot doon. Sino sasagot? Pag iba Grabe naman kayo. pinapapasok. Pero pag si Congressman, hindi. Evening. Hindi yan maganda. Hello. Yaw. Hindi talaga nangingiwan si Kong. Dadaanan ko lang check ko because some of my party mates are there. On PDP, and syempre marami akong makakakampi doon, marami akong makakaibigan doon. So I'd like to see how they are doing, and this is the first time it happened in our country. Nakalive ako, nakalive. Ang sinasabi nila is this is possibly an assassination attempt para magkaroon Nakalive ako ng sa TikTok. bagong Senate leadership. Gusto talaga nilang patayin yung mga senators para makuha na yung numbers in order for Meron pa kayong intel po dyan, sir. Anong pinagalingan ng intel natin po natin? May mga tao tayo sa loob, pero posible yun yung plano nila, patayin yung mga senator para magkaroon ng change in Senate leadership. But we're still investigating. We'd like to know what happened, so I'd like to Do you have any insider info as to where Plenty. Todo Roosevelt? plenty of insider info, pero sobrang gulo na kasi iba-iba yung mga nagsasabi sa ano. There are multiple different sources. So siguro by tomorrow or the day after there's going to be a complete story, pero ngayon there are multiple witnesses from insider, people from the outside that's getting information from inside. Eh iba-iba yung mga sinasabi nila. But that's leading theory ngayon. It's possibly a mass assassination attempt in order to change the Senate. Mass assassination attempt, that's, a huge Yes. accusation to make. Imposible naman na NBI lang or yung mga tao lang sa loob ang makakapasok at may pagparilan sa mga senate Sino po yung staff. source po natin dito sa mass assassination? It's a secret kasi pag sinabi ko baka mas Tama yan, Kong. Tama. pero yes, that's a possibility now. The possibility is that the people inside have some form of authority to go in and possibly kill one or two senators in order to force a change. Who are the targets? We're still checking. Kong, ano po yung panawagan natin sa sambayan ng Pilipino lalo na sa gulo na dinudulot nitong administrasyon ni Bongbong Marcos? Well, syempre we'll see in the international news bukas to, first time it happened with the Senate premises na babarilan na government forces versus government forces. Sobrang gulo na and wala, ganun Ano po yung talaga. masasabi niyo It's sa- the Marcos government. Sa yung rumored destabilization plot on the part of the DDS or the wage on your Well, part. If there is destabilization, then this might be a part of it. Sobrang there are multiple different forces inside that wants to. You're not part of it. Well, nasa labas ako. If I was part of it, I'd be inside already. I'd like to get inside pero mukhang hindi ako papapasukin. Ang daming mga polis dito ngayon. This is the first time in Philippine history na ganitong klaseng gulo ang meron dito. And if this actually is an assassination So are you trying to effort, turn this into a political crisis moment to try to destabilize the government? what do you mean? Are you trying to capture this moment yung Bato de la Rosa ICC arrest issue or try to exploit it? If this is an ICC arrest issue, then there would not be gunfire within the Senate grounds because he cannot be arrested while the Senate is in session. So what I'm trying to say is that some people say is that you're trying to exploit this in order to, stage a coup or destabilization against the PBBM administration. That's what you're trying to do. I mean the DDS. The DDS camp is trying to. It is So the exploiting DDS camp ako. staged a shooting within the Senate to destabilize Marcos. Is that what you're saying? No, what I'm Well, I don't understand because we you're did not trying know to knew seize about this the moment, no one knew about the exploit shooting. this para mag-destabilize. Yes. Is that- Yes, but I have plenty of people within the Senate grounds that is giving information to me. So there is a very big possibility that this is an assassination attempt, and that's what we're looking. That's what we're looking into. I'm sure the Senate leadership would be issuing a statement. So it's likely government forces fighting each other within the Senate. Alright, thank you. Okay, that's true. I wish Marcos well, considering plenty of his
there are plenty issues that Marcos is facing now, especially the rising costs of rice, rising costs of gas. At nadagdag pa to, hopefully he is not the one who ordered the assassination attempt, but if he is, then a full investigation must. Why assassinate him when they can just arrest him? What? I'm not saying they try to, even if they were to assassinate Bato, that would still be 12. They need 13 for a change in Senate leadership. So this is possibly an attempted mass shooting that could have killed 3 or more Pero pag senators. pro-government ka, if you're actually for peace, then why not just allow Bato to, surrender peacefully? And ipaglaban niya yung sarili niya. We maintain the stance that the ICC does not have jurisdiction within the Senate grounds. Yeah, meron ng Supreme Court, di ba? Yesterday, Salamat, Kong. Kong, salamat. Kong, salamat. Okay na, Kong. Okay na, Kong. Kong, salamat, Kong. Oh, thank you. Kong, Kong, thank you. Kong, thank you. Ulit-ulit na tanong, Kong. Okay na yan. The Senate session. Kong, okay na yan, Kong. Thank you. Kong, okay na yan, Kong. Ulit-ulit na tanong, Kong.